Sabi nga nila, ang pag-ibig ay parang ulan sa tag-araw. Hindi mo inaasahan. Pero kapag bumuhos, siguradong basa ka hanggang sa buto. Ganito ang kwento naming dalawa. Isang araw, habang abala ako sa pagtakbo mula sa gulo ng mundo, aksidente akong nabangga sa isang taong mas magulo pa sa schedule ko. Hindi ko alam kung anong mas matindi. Yung pagkakahulog ko sa semento o yung unti-unti kong pagkahulog sa kanya. Sa simula, para kaming langit at lupa. Siya ay parang bagyong hindi mo mapigilan. Ako, isang payong napilit lumalaban. Pero sa bawat tampuhan, biruan, at mga eksenang parang kinuha sa script ng isang teleserye, natutunan naming ang tunay na pag-ibig ay hindi laging seryoso. Minsan ito'y isang nakakatuwang pagkakamali na naging tadhana. At sa lahat ng hindi namin inasahan, ang lahat mas nakakatawa. Sa gitna ng kalokohan at kapilyuhan, doon pala nagsisimula ang isang wagas na pagmamahalan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Papa, hindi ko alam kung babalik pa ako ha. Anak, ano ka ba naman? Huwag kang magbiro ng ganyan at baka mamaya magkatotoo yan. Papa, biro lang. Sige po, naalis na po ako. Ihatid na kita, anak. Papa, wag na. Malaki na ako. Kaya ko ng sarili ko. Anak, basta uuwi ka ha. Opo, Papa. Huwag kang mag-alala. Uuwi ako, promise. Hindi ko alam kung tadhana ba talaga. Pero bahala na. Kasi ang mahalaga ngayon, masaya ako. At nasasabik na akong makabalik sa lugar na yun. Isang maliwalas na umaga. Nagkakape lang ako dito sa gilid ng palayan. Nakaupo sa punso habang kasama ko ang alaga kong aso, si Choco, na kulay itim. At ang pusa kong si Winky, na kulay dilaw. Bata pa lang ako. Andito na tong punso na to. Sabi ni tatay at nanay, dito pa daw sila madalas natambay dati nung nagde-date pa lang sila. Ibig sabihin, mas matanda pa yung punso na to sa akin. Pero, sabi nga ng mga nakakakita sa punso na to, anay daw ang nasa loob nito. Pero, anay nga ba talaga? Tapos sabi ng mga matatanda, duwende daw ang nakatira dito. May inaalala tuloy ako. May sinasabi ang mga matatanda na huwag daw iihian ng punso at baka daw magalit ang nakatira sa punso. Baka daw mamagayang titi. Kaya lang, madalas na iniihian ko ang punso dati. Kaya siguro sobrang laki ng titi ko. Hindi naman namamaga. Sobrang laki lang talaga. Kakaihi siguro sa bunso. Pero noon yun. Ngayon, hindi na ako naihi sa punso. Dito kasi ako madalas natambay eh. Baka pumanghi.
Anak, yung silid mo, linisin mo. At bukas darating yung makikipamuhay sa atin. Nakakahiya naman kung amoy lumang pera yung silid mo. Tatay, mamaya na. Maaga pa naman. Basta anak, maglinis ka ng silid mo ha. Para naman hindi nakakahiya. Baka mamaya maselan yung makikipamuhay sa atin. Yung mga brief mo, huwag pakalat-kalat ha. At yung unan, huwag kalimutang palitan ng punda. Opo, tatay. O siya anak, may iwan ka na muna namin. Pupunta muna kami sa bayan ng nanay mo. Baka hapon na kami makabalik. Yung mga bilin ko, huwag mo kakalimutan. Opo, tatay. Hindi ko kakalimutan. Wika ako naman. At eto, umalis na si tatay at nanay. Sakay ng lumang motor namin. Naalala ko tuloy, bata pa lang ako. Gusto ko talagang magkaroon din ng bisita sa bahay namin. Naiinggit kasi ako sa mga kalaro ko dito noon. Kada taon, nagkakaroon sila ng bisita sa bahay. Nakakainggit kasi nakikita ko silang masaya sa mga bisita nila, tapos kasama nilang gumagala. Samantalang ako, wala kaming bisita. Kaya minsan, madalas na pinagmamasdan ko lang sila at naiinggit lang talaga ako. Maraming taon ang lumipas hanggang sa wakas. Magkakaroon na kami ng bisita sa unang pagkakataon. Kung kailan binata na ako, saka pa tumanggap ng bisita si tatay at nanay. Dati kasi ayaw nila. Wala daw mag-aasikaso. Pero ngayon, okay lang daw. Malaki na naman daw ako eh. Kaya ito, nasasabik na talaga ako. Kung ano nga ba talaga yung pakiramdam kapag may nakikipamuhay sa bahay nyo. Kaya ito, nagsimula na ako maglinis ng kwarto ko. At nakakahiya naman. Baka mamaya maselan yung dadating. Pero sana mabait. At sana hindi maarte. At sana makasundo ko. At sana hindi suplado. Kaya ito, pagkatapos kong magkape, naglinis na ako kagad ng silid ko. Nag-aagiw ako, tapos nagpunas ng sahig. At saka yung mga madudumi kong punda at bedsheet, pinalitan ko na kagad para mabango. At sa paglipas ng mga oras, sa wakas, malinis na. Parang ayaw kong mahiga sa kama ko. Sobrang linis eh. Nakakapanibago. Nasasabik na tuloy ako. First time kasi na may makikipamuhay sa bahay namin. Kaya wala akong alam sa mga pwedeng mangyari. Pero bahala na. Pero nakakakaba talaga. At sa pagsapit ng gabi, eto, nasa sala ako ng bahay namin. Dito ako matutulog. Baka kasi matuluan ng laway yung unan ko eh. Anak, bakit andyan ka sa upuan? Sasakit ang likod mo dyan. Papa, okay lang ako dito. Okay. Sabi mo sige na anak. Matulog ka na dyan. At bukas ng umaga dadating na yung bisita natin. Sige po, tatay. Sa
Sa paglipas ng mga oras, hindi ako makatulog. Gagi. Excited kasi ako sa bisita namin. At teto, ang mga manok. Tumitilaok na sila. Grabe, anong oras na ba? 5 a.m. na. Wala pa akong tulog. Ngayon lang ako nasabik ng ganito. Di talaga ako nakakatulog ng maayos. At kung kailan bukang liwayway na, saka ako nararamdaman ng antok. Kaya ito, ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Matutulog na muna ako. Kahit konting oras lang. Para naman kapag dumating yung bisita, hindi ako inaantok.